So yun nga, ang unang tip namin nun, Cebu kami, ay 2,000 pesos each. 2,000 TF namin. Ano na kinuha na kayong guest nun? O, guest kami. Kasama namin nun si Crazy Kyle. Crazy Kyle, si Picasso. Yan. Natatandaan ko, nung panahon na yun, umuwi ako sa bahay. Ang natira lang na pera ko, 200. Bakit kasi yung mga... Tapos pinagalitan ako ng nanay ko. Galing ka bang Cebu? Galing kang Cebu, ito lang kinita mo, 200. Oo, nandito tayo sa studio ni... Okay, 3, 2, 1, go! Yo, what's up mga ka-hip-hop? Ako nga pala ang inyong ninong Crazy Mix. At ako nga pala ang inyong Kuya Flick G! Teka. Hindi natin natanggal yung una ng mga matanda. Una na magmatanda. Sige, sama nyo na yan. Sama nyo na yan. Oo, okay na. Okay lang yan. Hip-hop nga eh, all gods eh. Kaya pala All gods. Ayan, Kasama yan, Ninong Crazy Mix, Kuya Flick G. At syempre may bago kaming kasama dito. Actually, luma ang mukha na yan. Oo, nakikita nyo ako sa mga kung saan. Barangay Tigastibay. Si Pilo. Andun yun. Kasama to sa rap battle eh, katabi ng puwet. Rap battle katabi ng puwet? Oo, yun. Kaninong puwet? Jonas versus Lip Cram. Yung nag-video call si Lip Cram. Hindi siya puwet eh, actually betlog siya eh. Betlog nga pala. Pakilala ka sa mga natin. Hi guys, ako nga pala si Jong La Chica. Mga ropa dyan. Ano ba pag-uusapan natin ngayon? Pag-uusapan natin ngayon dahil pilot episode ulit ng Hip Hop OPM. Ang pag-uusapan natin, kami muna. Oo, kayo muna. Nandito lang ako para lang taga-tanong eh. Oo, tanong. Actually yung Hip Hop OPM marami nang pinagdaanan yun. Oo, nabura na nga yung page na pinag-upload na namin eh. Ba't nabura? Napalitan ng pangalan. Tapos lumipat pa tayo ng ibang podcast sa Tier 1. Yan, sa Tier 1. Boss Frank, shoutout. Yun, shoutout sa inyo. Tier 1. Tapos meron pa tayong, ano pa ba yun? SPB Top ba yun? SPB Top dati. Hindi, sila yung yung nagbabayad. Sila ang ating, ano bang tawag doon? Major is sponsor. Major sponsor. Major sponsor. Ngayon, hindi na namin kailangan ng major sponsor dahil kasama na namin si Major Crazy Mix. Si Major Ninong. Shout out sa lahat ng mga mag-i-sponsor. Baka naman. Hindi na kailangan eh. Hindi na kailangan. Hindi, naalala ko kasi dati. Pero baka lang. Baka lang may magkusang loob. Ano pa bang kailangan natin? Kailangan pa natin ng mga guest. Pambayad sa guest. Pambayad sa guest. Sino ba gusto nating i-guest? Guest na natin, Bongbong Marcos at Sara Duterte. Dito na sa atin nila pag-uwi. Pero hindi ako yung gigit na. Pucha. Mahirap yan. Delikado yan. At syempre, shoutout sa aming mga tropa na nanonood. Baka may gusto kayong ipapromote alam nyo na, kontakin nyo lang si Jong. Place your ads here. Yan. Place your ads here. Lalagay namin dito sa sa mga thumbnail. Ano nga bang pag-uusapan natin? Pag-uusapan natin syempre yung iba kasi hindi na yung iba kilala lang kayo sa sa Batang Quiapo, di ba? Kasi yung mga diyan, no. So, kikilalanin pa natin lalo si Rocky at saka si Botchok. Kung nakikilala nyo lang sila sa Batang Quiapo as Rocky at Botchok, so meron pa silang ibang side ng pagiging artist. No, yun ay sila ay mga super rapper. Mga super rapper tong mga to. Laging sumusuper. So, paano ba kayo nagsimula mag-rap, no? Hindi, teka lang. Ikalawa ko, ikatlo ko eh. Oo nga, sige. Ikaw muna, ikalawa kayo. Yun, nagsimula ako mag-rap sa school muna. Dati school? kasi sa Ponciano Bernardo High School. Pero nung elementary, nagra-rap-rap din kami pero hindi pa kasi talagang as in gusto kong maging rapper. Ano lang yun, parang... Rapper-rapperan lang nung elementary. Yung MIB, ang aming tatak. Alam ko, parang dancer ka dati, no? Dancer muna. Naging stepping stone ko yun kasi gusto kong masanay humarap sa stage kasi medyo mahihayin talaga ako, hindi ako nagsasalita. Yung yung self-confidence ba? Mga ganun. Self-condiments. Self-condiments. Dati siyang dancer, ngayon dance instructor. Dance instructor ng Zumba. DI.
DI. Tapos yun, nakikita ko ngayon mga rapper sa school namin, lalo na yung Supreme, mga pumorma. Ayan. Kaklase mo ba yan? Hindi, schoolmate ko to. Supreme. Kakaway ka muna. Supreme. Kita ba ako? Guwapings to. Masipag to si Supreme. Oo. Nauna sa akin mag-rap yung grupo nila noon. Ano bang grupo nila? Bastenado. Ba't Bastenado? Ano sabihin nun? Cubao Pasi, Bastinado, at saka yung sa Conyot Pasi. Oo, yun. Mga rapper sa Cubao. Si Gambit 03, si Aris. Ganda ng pangalan ha, Gambit 03. Kaso, Gambit 03. Ganda. ano siya? Yung kasama ko yun nung kinuha ko ni Basilio para isali sa Itbulaga, si 03. Magaling mag-freestyle yun. Si 03 for short na siya. 03. Kaso nga, ano siya, nilamon ng pag-ibig. Oh. Tapos Parang ikaw dati. Oh, pero yung kanya, hindi niya kinaya. Ay, Nililigtas sa sarili. pero yun nga, hindi niya kinaya. Siya hindi niya kinaya. Ikaw? Okay. Ako kinaya ko. Oo, kinaya. Okay. Hanggang ngayon, ako na nang bibiktima. Hindi, yun. Yan nangyari kay... nangyari kay 03. Yan na nga. Nakikita ko na lang siya na nagja-jogging kahit tanghalin tapat ngayon. Bakit? Wala, hindi na siya nakakausap ng ano. Parang... Siya nga pala nagtayo ng ano, di ba? Ng Cubao Pasi. siya ang nagtayo pala. Akala ko siya yung nagtayo ng jogging group dun sa Cubao. Nawala sa normal na pag-iisip. Bakit? Ano kayang dahilan? Yun nga, dahil sa Pag-ibig. Kasi ang huling nakausap niya si Crispin. Oh. Galing kaming Isitan na Recto, Rappinings noon, mga 2003. Tagal na nun Rappinings? Kausap sila mula Isitan na Recto hanggang Marikina. Jogging, nagja-jogging sila. Nagja-jogging din sila. Naka-jeep kami. Ang pinagkikwentuhan nila, yun nga, yung broken natin siya, yun siya ng... Basta yun lang ang natatandaan ko. Tapos, after nun, yun na yung uling beses ko siyang nakitang matino. After nun, hapon yun. After nun, hapon yun. After nun? Kasi kahit gabi. After nun, hapon yun. So, yun, nakita. Hanggang naisip ko, pag dumadaan sila, ang mga pormahan, mga 2000 na na Y2K hip hop. Sarap. Jersey. Mga chingy type. Saka ano yun parang yung mga pag nakaganong ang forma nun, formang bugbuging ngayon mga yung tawagin di ba? Gulpihin. Oo, yung mga ganun pag ganun ang forma mo nun. Tsaka hablutin yung mga kapwa. Oo, hablutin, bugbugin, parang mga ganun yun So, yun. Tapos yung so in short, parang sila yung naka-influensya sa'yo talaga. Hindi, gusto ko talagang maging rapper. Hanggang napanood ko nga yung Rap Olympics, yung volume 1 yung sa BCD pa yun, BCD. Tapos nakita ko nga na si Mike Cosa lumaban, Jerdy Boy. Pero nung time na yun, alam ko na kagad na hindi magaling tong una nagra-rap si Jerdy Boy. Tapos biglang pasok si Mike Cosa. Doon ko nalaman nila, pwede palang paglaban-labanan yung rap. Yung freestyle battle nung time na yon. Tapos nagkaroon ako ng cassette tape. Paano ba ito? Gusto ko i-adjust Ayaw Pasensya nyo na. Ilang episode lang. Bago Baka mas bininyagan namin. Kakabili lang Paano ba to? Sabi ko aralin mo ikaw ang toka dito Ayaw Hayaan mo na. Pwede na yan. So, tapos, ayun nga. Nagkakarinigan naman tayo Nagkaroon ako ng cassette na hindi pala Death yun kasi nasabi ko sa mga interview dati, Death ngayon, binabawi mo na. Ano pala siya, kay Genocide. Genocide. At least naging malinaw. Death naman yun Death yun pero hindi siya Death album. Isang, okay. Solo album. Ni Idol. Tapos, nandun yung, kicking lyrics na doon ko narinig si Glock 9. Yung sa bawat salita na aming binibitawan mga kalaban. Ang bilis nung dating noon, dati nung time na yun. Ngayon, yun ang unang-una kong sinulat na play, pause, rewind habang sinusulat ko. Kasi wala pang hirap ng mga lyrics. So doon pala doon pala yung lyrics mo sa ambag. Abangan niyo ambag. Ambag. Ambag, And yun, pinapause, rewind, play. Ano yun? Blank featuring Chakra. Yun Yan. Blank. Hindi ko na-spoil. Blank featuring Chakra. Okay. May kakulabang Chakra na kailangan nyo. Kinakabisado mo siya. Kinakabisado ko siya. Tapos ini-imagine ko na nirarap ko siya sa maraming tao.
Nung time na yun. Yun yung unang beses ako nangarap na maging rapper na talagang nagra-rap sa maraming tao. Dahil sa lyrics na yun. So, ngayon, yung mga, syempre, naging rapper na talaga ako. Kinakanta ko na siya sa harap ng maraming tao. Minsan gusto nyo triple time. Kumbaga, ano pa lang, cover pa lang yun. Cover pa lang. Pang-intro ko. So, parang tinupad ko lang yung niisip ko nung gabi na yun. So, kaya pampagana ko yun bago magsimula mag-rap. Pero ngayon, bihira na ako mag-triple time kasi love songero na ako. Hindi, tsaka ako rin, bihira na rin ako mag-triple time kasi parang ang hirap na rin gawin eh. Oo nga. Hindi, tsaka tapos na tayo doon. Tsaka parang hindi na masyado nakakabilib sa mga tao kasi dami nang gumagawa rin. Oo, tsaka parang normal na maging magaling ngayon eh. Yun ang normal na eh. Okay. Tapos, narinig ko nga ron na itong tula na to, tula yung tawag nila sa rap. Nung time na yun kasi sa school, tinuturo sa amin paano gumawa ng tula. Kailangan magkatugma, may sukat. Inisip ko. Di ba sabi nila parang modern poetry naman ng ano? Kaya inisip ko, gumawa akong tula, natapos ko. Rapin ko kaya ito, nirarap ko. Pwedeng rap, ganun lang pala magsulat ng rap eh. Parang tula lang. So, tapos nagkaroon ng parang drugs? Ano tawag dito? Songwriting. Songwriting. Contest sa school tungkol sa drugs. Okay. Kala ko nagkaroon ng drugs eh. So, yun. Sinulat kong unang-unang kantang nasulat ko ang Hudyat sa Kabataan. Sample. Yun. Ang ating kabataan na ngayon nag-uusbungan, silang inaasahan na ibangon ng lipunan. Basta yun. Okay. Hindi ko na kabisado. So yun, tapos sinali ko siya sa library kasi yung parang finals. Kakantayin niyo ng live. Ayun, kami dapat panalo kasi sa amin yung pinakamalakas na crowd. Kaso nagsama kasi ako ng second year. Second year? Bawal yun? Bawal yun kasi... disqualified. Disqualified hanggang ilang year lang ba pwede? Hindi, kami lang. Parang kaming mga third year lang yun eh. Ba't kasi nagsama? Kasi magaling mag-creep walk yung tropa ko si Julius Julius. Nag-creep walk lang siya nung una. Julius creep walk tapos ang kasama ko na si Christian Tatel, yung classmate kong inasar namin Cuba kasi hukot siya. Mahirap namang masarin ng Cuba yung nakaganon. Hindi, tsaka si Tatel kasi, tita niya yung sa guidance. Ano ba tawag sa nakaganon? Bondat? Hindi, Cuba? Ano tawag yun? Ha? Abuk. Tingala. Abuk. Ito Cuba, ito abuk. Baliktad, no? So, yun, tita niya kasi sa guidance, si Ma'am Banyas. So, kapag may mga rap contest... Talaga natatanda mo pa yung mga ano? Siyempre, laking lactum ako. Hindi, joke lang. Yun, so pag rap contest... grabe ka naman sa ibang gatas. Ay, shoutout sa inyo. Lactum, baka naman. Biblip ko to. Yung ibang gatas, makakalimutin. Bona, gano'n. Hindi, sa iba naman sila bumabawi. Yung Bona Kid, may laban naman yun. Pang trouble naman yun. Kung ang kwento mo, pang trouble, malamang yung bata ka. Bona Kid ka. Ano ka, soldier ka nun. Anyway, ano tayo kay kami. Bukas pa tayo matatapos. Yung tita niya, nangungumpis ng mga bling-bling o mga sombrero para gamitin namin sa rap contest. Dadaan yun sa pamangkin niya. Galing sa kumpis. Sabihin, kunin niyo na lang doon sa mesa ko. Pagbukas na, daming bling-bling. Ini-snitch mo si mama. Oy! Pambanya siya. Pengen naman bling-bling dyan. Binanggit ko ba yung pangalan? Wala na yun. Nakalimutan na yun. Nung panahon na yun, mahigpit talaga. Mahigpit talaga. Nangungutong pa nga yung mga teacher eh. Tapos kikendihan ka pa dito. Papaluin ka pa sa kamay. Anong kakendihan? Dito, yung... Ukaan. Ganun ka, candy. Ipingutin ka. Kaya natural lang yun. Yung mga pinagsikikwento nila. Ngayong konting lang, tulpo. Easy. So yun na, naging rapper na. Baka ma-promote. Iba yung pinapromote natin. Tanda mo. Ano tayo dyan? Labas tayo dyan. So Mambanyes. Naging rapper na ako. Tapos nagkaroon ako ng... Napanood ko yung Republic. Yun, nagagalingan ako kasi kahit... Yung mga unang Republic talagang beat lang.
walang music. Tugs, tak. Tapos kakantahan nila ng aking nada. Oo. Beat Tama, lang. tama. No? Pagsasama. Parang mga parang mga sa video ko, mga Watamen, no? mga ganun. Parang beat lang yun. Tapos, lalagyan na lang ng lyrics, parang mga ganun, no? Oh, parang gano'n. Sabi ko, galing, beat lang, tapos kinakantahan nila, tapos may rap. Ganun yung contest. Hanggang napanood ko yung unang-una, Triangulo. Si kilala ko yan. Oh, si Crispin tsaka si Basilio. Pero kasama nila nun ay yung kapatid pa ni Sisa. Ang lyrics nila nun yung Huwad. Sabi ko, ay talo to. Ang lamya nila nung unang ano. Kasi nga, Huwad eh. Tapos parang si Sap, ang dami niyang kinakanta, may yain pa si Basilio. Sabi ko, sapaw naman ng sapaw. So si Basilio talagang, si Kuya Dave talagang mahihain dati. Parang may yain. Pero siya ang nagsusulat. So, yun, nung second season, yung girl power, babae na yung nagrarap, tas dalawang backup na lalaki. Yun na yung si Sisa. Parang, pa lang, daily pa lang, first time kong tumayo yung balayibo, ang gagaling na itong mga to. Ang papangit lang. Hindi, joke lang. Hindi, ang galing talaga. Napatayo ako eh. Ang inabangan ko na sila. Isa negro. Yari ka talaga. Isa negro. Yari ka talaga. Isa pandak na habain. Tapos neneng na olive oil. Magaling. May talent. Sabi ko, may future to mga to. So, yun. Hinabangan ko sila hanggang finals. Sabi ko, sila magcha-champion. At yun nga, di ako nagkamali. Sila yung nag-champion. Tapos nagkaroon ako ng CD na M-Planet nun. Alam ko yun. Nabibilihan sa yung live ng Grand Finals. Tapos tuwing pinapatugtog ko yun, kinikilabot. Nakabili ko ng M-Planet, 2 CD ng M-Planet sa Guadalupe. Makati, Layo. Ang layo naman. Kasi Paano ka yun napunta ng... Taga Mandaluyong ako dati. Oo nga. Doon yun nakalatag mga CD nun. Tapos meron doon 4 rappers only, mga beat. Meron sila. 4 rappers only. Parang... Hindi, nandun yung... Parang- Doon sa M-Planet, isang track doon yung Still Fly. Meron Still Fly. doon. Kaya Next mapapansin episode. mo nung mga 2005, 2006. Ang daming ganun. Ang daming Dami lumilipad. Lady Masta. Hindi basta-basta. Tama. So, Lady Masta, shoutout, Shoutout Kila Endang. Kay Jack. Tsaka sino pa isa? Nalimutan ko. Basta Lady Masta, shoutout sa inyo. Kaso, away-away sila eh, no? Nag-away-away sila. Hindi namin alam yung kwento, kaya sana magkaayos kayo. Anyway. Sana ma-interview natin sila. Oo nga, no? Si Jack, tsaka yung dalawa. Pag-away natin sila, parang face-off. Yan. Hindi. Face to face. Face to face pala. So, yun na. Hanggang unang sasali ako ng rap contest sa barangay namin. May dance contest tsaka rap contest. So, nagpapalit lang ako ng damit. Sasayaw, tapos magra-rap, tapos pabalik ako ng costume sa ibang stage naman. Unang sali ko, sabi ko, ganado. Ito, di na tayo madi-disqualify. Di naman school to eh. So, kaming 3 pa rin. Tsaka wala na nag-creep walk doon eh. Hindi, nag-creep kami noon. Maangas kami noon eh. Okay. Ngayon, kaya mo pa? May video nga tayo eh. Nga pala, 1.9 million. 1.9 million trending ka Sa nun eh. TikTok yun. Tinakpan ko lang yung TikTok logo mo eh. Upload nyo yun eh. Ninakaw ko. Hindi pa ako monetize doon. Na-monetize ako dahil doon. Yun. So, may utang na loob ka sa akin yun. Kaya ang ililibre kita. So yun, unang-unang contestant, nakita ko yung Guapitos, yung sa... kilala ko yan. Sila kamote. Republic Junior, hindi pala sila champion. Pero lagi sila mahirap. Ang maging pogi. So laging champion sa mga rap contest, naririnig ko. Sabi ko, okay lang. Pwede naman tayong second place eh. So nauna sa iyo ang Guapitos. Nauna silang maging rapper. Tsaka nag-rap sila sa TV kasi. Bata sila ni Kuya Dave. So, yun. After nila kumanta, kami na. Tapos after, pagbaba ko, tinawag, next contestant, Crazy as Pinoy. Patingin na, ulo. Okay lang, may third naman. Wala palang third. Walang third. So, talo. Naging fanboy na lang ako, nakatingala ako sa stage. Ito yung mga champion sa Itbulaga. Tapos pagbaba nila... Bakit ganun? Champion muna tinawag. Dapat second muna. Sila yung champion sa Itbulaga. Pero nung after namin kumanta, kasali sila. Okay. Harang. Sa Cubao to, sa Drayod. Harang sila. Happy. Tabang, at ang kinakanta nila, yung panaginip.
Magkano premyo ng mga panahon na yun? 3,000 lang napatas talaga. 3,000. 3-2-1 yun eh. Pero malaki na yun nata nung 3,000 na yun. Kasi kami, dance contest, 1,500, 10 kami. Tigo 150 lang kayo, no? Tapos 150 pamasahe. Pamasahe 50, balikan. Tapos gabi-gabi pa practice. 100. Magkano lugaw nun? 15. Oo, ganon katindi ang hipapan ng time Tapos niya. babanatan ka pa, no? Banatan pa. Mawawalan ka pa ng sombrero dahil naka-hablot forma ka sa pagiging dancer. Kasi, Kaya ngayon, sa mga dance community, ewan ko kung nangyayari pa rin yung mga ganon. Hindi, actually, ganon talaga. Gapangan talaga ng, ng paghihirap. Magsisimula ka talaga sa 150, 200, 300 kayo. Hanggang syempre, pag sumikat na, pag nanalo kayo sa Pinoy Got Talent, tapos diretso na kayo sa Pinoy World Hip Hop something. Diba? Champion. Kami nga ni Plig G, tip namin, unang beses kami nag-aeroplano sa Cebu. Ay, pinaka first time niyan. Di pa nga namin alam na magbabayad pala ng terminal fee. Wala terminal fee pa pala nung araw. Wala kaming pera Wala kaming pera, papunta lang. Paano yun? Magrarap sana kami sa mga Amerikano doon na para mangingi kaming pera. Kaso nakilala namin si inutangan namin, tapos ayaw na magpabayad. Shoutout. Ewan ko, hindi kasi marunong yun eh. Sa kanya yun talaga na basta yun, biblip lang yan, huwag na sabihin. So yun nga, ang unang tip namin nun, Cebu kami, ay 2,000 pesos each. 2,000 tip namin. Kinuha na kayong guest nun? Guest kami, kasama namin nun, si Crazy Kyle, si Picasso. Yan. Sa Cebu kami. DJ Busted. Sa, hindi ko alam kung Alcantara Gym, yan, sa Cebu. Yan ang una naming aeroplano. Una naming tawid dagat. Shoutout sa mga taga Alcantara. Maraming salamat po sa inyo. Sabi ng mga tao ron, kantayin nyo nga yung mic ko sa All Star. Dalawa lang ako. Natatandaan ko, nung panahon na yon, umuwi ako sa bahay. Ang natira lang na pera ko, 200. Bakit? Kasi yung mga Tapos pinagalitan ako ng nanay ko. Galing ka bang Cebu? Galing kang Cebu? Ito lang kinita mo, 200. Kasi, di ba, pauwi. Pauwi. Sinagot na ng organizer yung yung terminal fee. Bumili pa tayong mga pasalubong. Oo nga, yung gagastos natin. Naka 800 ako nun. Magkano na lang? Hindi kasi first time na rin nun sa Cebu, di ba? 1,2. Tapos nagbayad pa ako ng utang nun, 800. Patay. Tapos nagtaxi pa ako mula Naiya hanggang Luzon. Yung natira sa akin, yung dilaw na taxi, airport taxi. Hindi, lumabas ako. Wala pa yatang alam kong mahal kasi yung airport taxi. Hindi, meron na. Meron na ba? Meron na, matagal na yun. Alam kong mahal yung airport taxi nun. So, naglakad ako malayo, papunta doon. Sasakayan ng normal na taxi. Oo, sasakayan ng normal na taxi. Tapos, ako, Luzon. Ngayon, saktong-sakto, 200. Galing ako Cebu, may pasalubong ako. Yung mga danggit. Tapos piyaya, something ganyan. Magkano kinita mo? Bibili ka na ng gatas ni Naruto. Ito na lang, 200. Kawawi. Buti hindi mo sinabi na pakain nila natin ang danggit. Nagalit ko. Shoutout sa'yo. Pero baka kaibang experience yun. Kasi excited kami. Parang malaki na yung 2,000 para sa amin. Pero crazy mix ka na nun? Crazy mix tsaka na kami. Blind rhyme na kami nun. Blind rhyme. Tsaka yung experience kasi doon, hahainan ka ng isang palangganang sugpo. Pagkain. Ito, kwento mo. Ngayon lang lalabas tong kwento na to. Kinukwento lang namin to sa personal. Yung first time namin kumain ng ng kambing. Kambing. Sarap eh. Si Crazy Kyle kumuha rin, tsaka si Picasso kuha rin ako. Sabi ko, parang matutulis yung buto parang maanggo Parang maanggo. Ano po to? Kambing? Hindi. Kanding. Ha? Kambing? Kanding. Kambing. Kanding. Ano na lang po English nito? Good. Patay. Kakain na ng kambing. So, sabi rin ni Crazy Kyle, parang nagulat din sila kasi. Hindi kasi mga mga amboy sila. Mga steak, beef steak, ganyan. Kay Kuya Crazy Kyle. Kuya Crazy Kyle, shoutout sa'yo. Kahoy World, shoutout. Yan, silipin niya.
So, Good. basta good. Kanding kasi pala ang tawag ng kambing. Letter N. Pero ayaw niya pumayag na kambing eh. Ayaw niya. Kanding talaga. Kinokorek Ano to, talaga niya. kambing? Hindi, Kanding. kambing. So yun na nga. Balik muna tayo nung pagbaba ng Crazy as Pinoy. Oh, ang layo ah. Layo. Sa Nasa Cebu na eh. Cebu na tayo eh. Oh, Okay, sige. hindi. Yun lang. Papaano ko lang Ano paano ko yung nakilala ang mga Crazy as side Pinoy. question nyo. Nakilala ko sila. Pagbaba ng stage, si Sap ma-appear. Ano Sino yun, si Crispin, no? Crispin. Ma-appear. Si Ay. Sisa, parang takot lagi sa tao. Sama niya na si Kuya Pong nun, yung asawa niya ngayon. Kuya Pong, shoutout. Tapos si Basilio, nagmamadali. Kasama niya yung girlfriend niya nung time na yun. Sino? Si Basilio. Hindi, yung girlfriend. Ay, si Ate Carol. Si Ate Carol. Ate Carol, shoutout Shoutout po. kay Ate Carol. Yan, sana binigay nyo na lang sa akin yung mga fubu. Oo nga. Easy. Ay, wala. Tsaka yung Cortez. Oo, tsaka yung hard drive. Na puro sulat. Andun panahon yung mga sulat ni Basilio. Huwag ka na magtago dyan. Ako nagbe-vape din ako sa camera. Okay na ba yun? Oh, isusum lang naman sa mukha yan eh. Oo nga, ito. Ito wala. So, yun. Tsaka podcast naman to eh, audio. Nalaman ko na sumasali pa sila sa mga contest. Tapos may nalaman akong rap contest na sa kanila gaganapin sa Concepcion. Sila yung judge. Tapos nanalo ako doon. Nilapitan ako ni Crispin, inaperan ako, sabi niya, lupit mo, microphone master, bla bla bla. Microphone master. Ikaw pala si microphone master. Mechanics. Microphone master. Mechanics. So, tapos, biglang may pumuntang tropa sa tambayan ko sa Cubao sa center, sa Banao Riot. Sabi, Bakit ka sa center nakatambay? Hindi, may hagdanan kasi doon kami nagpe-freestyle. Okay, Tapos may poso doon, libre tubig. Anong ginagawa mo ng poso dun sa Anong pag-freestyle ginagawa mo? ng poso sa hip-hop? Diba, pag mainit, nag-freestyle kayo. Tama. Meron pala. Tsaka basketball court kasing sa loob ng center. Okay. Poso yung may mga tinataga sa ulo. Hindi, iba yun. Poso yun eh. Iba yun. Website yun eh. Iba yun eh. Iba yun. So yun, may pumuntang tambay, tropa. Sabi, sino dito yung sumali raw ng rap contest sa Marikina? Sabi ko, kami yun. Pinapatawag ka daw ni Dave. Ay, Tenga nangyari. ko. Nagpantig yung tenga. Yun yun, nakita ko si Basilio. Pinapatawag. So, na-scoutan ka na niya. Scoutan ako. So, pagkakapera. Sabi niya, parang kikita ako rin. So yun. Mahusay ito pag Mahusay ito. nakakitaan to So yun na yun. Yung time na yun, bago ako pumunta sa kanya, yun yung natanggap kaming scholar sa pagsasayaw sa Quezon City nung time na yun. Scholar. Pero yun na rin yung huling beses kong sumayaw kasi nakita ko yung mga kasama ko, yung mga pambali, yung bakat backlog. Basta yun. Yun yung costume. Felix, naka-Felix kayo. Felix bakat. Tapos gaganon. Ano yun? Totoo? Lahat kasi ng sayaw tinuturo eh. Hip-hop. Okay. Gusto mo lang hip-hop? Gusto ko lang hip-hop. Ayaw mo ng ballet. So, nung time na yun, mamadali ako kasi diretso ako Marikina. Sabi sa akin, basta pababa ka kung saan merong sa kanto nakalagay Bantay Bayan. Lahat pala ng kanto ron, Bantay Bayan. So, yun. Nakita ko si Basilio. Sabi niya, ikaw ba yun? Mysterious effect pa. Opo. Rap ka nga. Ang daming tao yun. Medyo palengke yun. Nag-rap ako. Okay. Mukhang pepera ako sa'yo. Hindi yun. Sinali niya na ako. Pinagsasasali ka na niya. Kasi si Kuya Dave, marami siyang contest na alam. Si Kuya Dave, si Basilio po. Basilio. So, ang aming hanap buhay nung araw sumali ng contest sa TV. Sa TV, sa anong mga nangyari? May aberya na naman. Sa mga barangay. Sa mga barangay. Minsan, coordinator si Basilio. So, yun ang aming ginagawang movement dati. Yung mga alam ni Basilio na rap contest, sinasalihan namin. Okay. Ayun. So, Magkikwento pa ba ako ng iba? Hindi. Ayun. Doon ako naging rapper at Crazy Family. Dahil doon. Dahil pinagkapirangan ni Kuya Dave. Na-scout Ay, niya diba? ako. Na-scout. Wala tayong tubig dito Oo nga eh. Supreme, kuha ka nga muna. Matagal na yung tubig na yan Tubig doon, tsaka baso. Thank you Sorry.
Oh. Siguro itong episode na to hanggang maging Crazy Family lang muna ako tsaka Republican si Plague. Oo, Ah, So, naging Crazy Family ang haba. Ang haba nun. kung paano siya naging rapper, no? Hindi, tumalon kasi tayo kagad ng Cebu eh. Ang dami kasi Hindi kasi- Cheche Boreche. Hindi kasi excited din kayo kasi syempre first time na rin yun, experience. Hanggang ngayon, di ba, natatandaan nyo pa nga eh, di ba? Yung mga ginawa nyo nun. So, Oh, ito. Kikwento ko paano ako naging Republican. To. paano ka muna naging Flick G? Sige, simulan ko muna. Nakikinig ako ng mga CD ng ng tito ko, si Kuya Dennis. Sa kanya, Oo. Sa kanya yung mga Shoutout CD sa'yo, na yun. Kuya Dennis, ah. Nagrarap-rap. Oo. Ngayon nakikinig ako sa kanya. Meron siyang CD galing ng US, ang title Trilogy. Trilogy. So, ano siya, parang sila DMX, Eminem, tsaka sino ba to? TQ. Okay. Yun, Trilogy, tatlo. Tapos doon ko napakinggan yung Wild Wild West din, may CD din siya ni Will Smith. Smith. So nagustuhan ko yung rap kasi parang nakaka-induct. Iba kasi pag Iba. rap lalo kabataan ka tapos alam mo naman mga kabataan, daming energy niyan eh. So kapag nakarinig ka ng full energy na sound, syempre dadagdag sa'yo, wow, ano kaya ito, aralin ko to. Ngayon, nung first year high school ako, tama ba? Second year high school ako sa Kulyat. Ayun, yan. Abot. Teka. Mix pa abot niya, Mix. Thank you. Uy, tumutulo. Sige, okay lang. May basa naman. Tanggalin na kaya natin Yung Takip. yung takip. Yan. tapos ibuhos na natin sa mixer. Pilot episode, sira na kagad, no? Ayaw mo. Sige, mamaya na ako. Tatabi ko muna. Alam nyo na, sa mga may water station dyan, alam nyo na. Ang kailangan namin una-una rito, tubig. Oy, Billy Water, salamat Yung iniinom nyo, purified yan. Pero galing sa gripo. Ayos Dahil, Lahat ng pumapasok na tubig dito, Purified. Oo, dahil sa Billy Water. Thank you, Billy Water. papasok mo Thank pa you yun. lang. Walang thank you dito. Napasok mo pa yun? Hindi. Baka naman, diba? Mabait naman yan eh. Billy Water siya. Puntahan nyo na si Crazy Mix. Alam nyo na. Alam nyo na. Ikaw maningil, ha? Ano tayo? Billy Water. Patayin mo siya 3. Hindi. Sabi, ako na mag-offer. Hindi. Okay. Anyway, yun na. So, nagustuhan ko yung rap. Ngayon, nung second year high school ako, may kaibigan ako, ang apelyido niya, Popo Beach. Popo Beach. Seryoso ba yun? Kalaban ni Bidel yun. Parang coach yun sa NBA, Ba, is Popo Beach? Parang ganun Hindi, Popo Beach. Kalaban ni Bidel sa ano. Ngayon, siya, marunong siya mag-rap, pare. Taga-recto siya. Siya ang nagkikwento sa akin na yung street doon sa Maynila, TST, TBS, TST, TBS, TST. Tapos magkakalaban. Ngayon, syempre, bilang second year high school, na wala ka naman talagang alam sa kalye. Kasi bahay school lang ako noon nung araw Syempre ako, napapaisip ako. Tapos meron pa siyang mga CD. Sa kanya ko narinig yung CD ng Crusada. Yung, yung Poke ng Inang Beach. Ikaw sama, Nanginang Beach. Tapos, meron siyang CD ng Rasa Manas. Yun. Ngayon, doon ko napakinggan yung Tagalog rap. Pansinin mo naman ako. Doon ko napakinggan yung mga rap ng Donggalo. Ngayon, pinapakinggan namin. Siguro after 2 months, after 2 or 3 months, naglapag na naman siyang bagong CD. Ang kilala ko na yan. Oo. Mga kalaban naman ng Donggalo. Sirkulo Pugantes. Ewan ko kung may sirkulo na nun eh. Pero basta mga kalaban. Tapos may 24 oras. Mga pinapakinggan Kaya namin. pala yung mga rap noon, laging may mga kalaban. Mga kalaban namin. Ang bungad pa nga niya sa akin, syempre, di ba, nakikinig kami ng Andrew E. Tapos Salbakuta. Tapos, eto, pakinggan mo to. 24 rapper, tinira yung Donggalo. Totoo. Nung second year high school ako. So, doon nagsimula yung pagiging hilig ko sa rap talaga. Doon nabuo Kasi na. Tagalog na eh, no? Wow, hindi lang pala Amerikano. Hindi lang pala nagtatapos yung rap sa music.
meron din pala silang paligsahan kumbaga. Naglalabanan. Pataliman, naglalabanan din pala. So kami ni Popovich, nag-freestyle kami, nag-freestyle battle kami. Ito toong pangalan ba yan si Popovich para mahanap ng mga tropa? Hindi ko nga alam hinahanap ko yun, taga-recto. Mga sabihin nila. Actually, si Greg Popovich kasi kaka-retire lang ng hindi ko head coach ng ng San Antonio Hindi ko kasi Spurs. matandaan basta may beach sa pangalan. Oo. Pero lalaki to. Lalaki, matangkad, kalbo, nung araw, second year high school, tapos hindi na pumasok nung fourth grading. Nangyari. Ewan ko nga eh. Nag-drop. Nag-rap na. Nag-rap, tas nag-drop. Nag-drop. Basta hinahanap kita pare, ikaw ang isa sa Susi. mga Interviewin ka namin. Kung bakit ako nag-rap. Malamang kilala mo ako ngayon at lagi kitang kinakwento sa ibang mga podcast. Kahit kay Dog eh. Kinuwento ko siya. Anyway, yun na. Tapos magaling siya mag-freestyle. Nagpi-freestyle kami. Tapos ako rin pinipilit ko mag-freestyle ng mga panahon na yun. Hanggang nagkaroon kami ng problema. Lumipat kami sa Mandaluyong. Nagkaroon kami ng saan ba yun? sa Quezon City, Kulyat. Sa Kulyat. Yung pinuntahan ko dati na San? Hindi, iba pa yata muntikang hulihin ng pulis. Yun. Iba. Yun. Doon ako sa Kulyat Elementary, tapos nag-high school ako, Kulyat High School, first year and second year. Ngayon, nung nag-transfer na ako, nung third year na, nag-transfer na ako sa Mandaluyong. Okay, magkwento ko lang Doon na ako tumira sa tita ko. Ano yan? Nakangalay na ako, kunin ko yung tripod ko. Ang kulit mo kasi, kaibigan. Payabang kasi. Masyado kang payabang. Payabang. Kami naka-tripod, pahawak-hawak ko. Alam mo, rapper eh. Okay, tuloy. Basa. Itutuloy na po namin ang Aberya Podcast, kaibigan. Sa kadahilan ng pabida-bida itong katabi ko. Pabuhat-buhat pa. Mabigat pala din tong mic. Nakasandal pa eh. Yan. Sige, ito lang. Aberya Podcast tayo. Ano pa yung aberyang parating? Itayo mo na. Ayan. So, asa na ba ako? Anak ka ng teteng. Lumipat ka ng Mandaluyong. Lumipat na ako ng Mandaluyong. So, doon ko naman narinig yung eto na, kukonect na to sa sa buhay ni Miko. Ayan. Narinig ko sa WRR 101.9 for life. For life. For life Yung panaginip pare. Yan na, Republic na. Republic. Narinig ko. Tayo tatanda mo pa yung stasyon Oo, syempre. Alam mo kung bakit ko natatandaan? Kasi hinintay ko pa yun na tumugtog, tapos ni-record ko sa tape. Okay. Para mapakinggan ko palagi. Minsan pag na-late ka ng record, tapos na intro. Hindi, minsan yung nagawa ko rin yan, bad trip doon, yung pa-intro na yung kanta, nagsasalita pa yung DJ. Mga DJ, huwag kayong magsasalita pag pumasok na yung kanta. Kasi nare-record namin yan eh. Ngayon, wala. Ngayon, hindi na. Ngayon, hindi na. Spotify na eh. Ngayon, yung mga DJ dati, galit po kami sa inyo. Hindi, joke lang. Huwag naman po kayong magsasalita. Kasi nire-record namin sa tape. Pag nag-play na yung kanta, tumahimik na kayo. Kasi Saka buluan nyo, record nyo na. Eto na. Kasi pinipirata namin eh. Hindi. Sorry po. Pero nangyayari talaga yan. Anyway. Yan na, panaginip. Asan na ba ako? Ayun, first time mong narinig yung panaginip? First time, pare. Galing. Parang syempre nung ang pinapahinggan ko dati, Banyo Queen, tapos mga Circulo Pugantes, tapos sila tatawakin. Ayan, tapos Clutch B, BB Clan, yan. Tapos syempre, biglang Republic na, mga labsong-labsongan na bagong era na hindi yan. ko masabi kung parang ganun, tumalon ng era. Parang tumalon ng era. Ngayon napakinggan ko, parang bago sa pandinig to, ibang atake kumbaga. So nagustuhan ko rin kasi ibang ibang karahasan. Ibang anggulo, ibang karahasan. Ibang anggulo. Syempre iba-iba ng taste 'yan eh. Oo, so naglabas naman yung Republic, iba rin yung taste. So nagustuhan ko. Tapos nung mga panahon na 'yon, after nung Republic,
napanood ko naman sa TV yung To The Max naman. Yun, To The Max. Di ba sumali kayo doon? Dami, Ayun. dami namin rapper nun. To the So- Max, di ba ano yun? Yung sitcom ba yun? Yung, Iba yun, Hindi, iba. iba. To The Max. May sitcom, may contest dati sa mga rapper, ang pangalan To The Max. To The Max. Ah, okay. O, inaabangan ko pa yun sa TV tuwing hapon. Tuwing hapon. Kasi ako yung nasa commercial nun, tapos tanggal kami kaagad sa ano. Ako yung nasa commercial. So, hindi ko alam, nung mga panahon na yon, sila Crazy Mix na pala yung pinapanood ko. Pero ako super fan ako ng rap nun. Tapos marunong ako mag-freestyle. Hanggang yung mga kakilala ko sa Mandaluyong. Yan na. Yan na. Yung mga naging tropa ko Oo, nun. may mga naging tropa ko na may mga tropa silang rapper. Mm. Yan, kumpare natin si Louie. Yan. Siya talagang isa sa mga una kong kaibigan sa Mandaluyong. Ngayon, yung mga kaibigan ni Louie, meron kaibigan niya si Basil. Oh, si Basil. Basil Labastida. Oh, Basil pare, kamusta ka dyan? Na-meet ko yung pinsan mo kagabi. Champion siya sa rap contest. Tapos, si Ladindin. Si Dindi, no? Yan, Nilibot-libot Dindi. ako sa Mandaluyong. Ngayon, yung dalawang tao na yon, sila yung may connect sa Republican. Oo. Okay. Oo, may connect sila. Ngayon, eto na. Simula na. Ngayon, si Louie, alam niya na magaling ako mag-freestyle. Nagre-rap ako nag-freestyle ako. Pati sa mga kaklase ko dati nung 4th year high school. Kumbaga, nagbibida-bida ka doon sa classroom nyo nun. Ay, ano? hindi naman. Ay, hindi. At parang ikaw ah. Pakinggan nyo ako, mag-freestyle ako. Parang ikaw. Tapos, na ikwento ni Louie na meron siyang kaibigan na rapper. Nag-rap Na magaling din. Mm. Oo. Ngayon, syempre, alam mo naman dati, kapag nagpasa-pasa ng istorya, nadadagdagan yan eh. Oo. Nadadagdagan yan. Kanyari, ang galing, sobrang galing. May pinakamagaling sa amin. Mga ganun na yung Oo, kwento. nadadagdagan. Parang naghahamon eh. Parang naghamon. Ngayon, Kaya patamahan kayo. Dumating kay Dindin yung mensahe, pare. May abang yun eh. Dindi. Oo. Shout out Dindi. Dindin, miss ka na namin, pare. Nagkita kami niyan nung burol nung kaibigan namin. Yan, si Dindin. Kasama niya yung mga kaibigan niya rin na rapper. Anyway, so yun na, dumating kay Dindin yung mensahe. Iba na. Dumating na na Parang hinahamon ko daw si Dindin. Patay. Ayun na nga yung sinasabi ko, di Anak ko ba? ng teteng, nagbago na yung kwento. Ngayon, nung nagkita kami, si Basil. Si Basil kasi kaibigan ko yun eh. Pinakilala niya ako kay Dindin. Ito na yung ito yung yaman ka na. Sabi sa akin ni Dindin, tanda ko eh. Hinahamon mo daw ako sabi. Ganun pa tumingin yan eh. Okay. Patawag gilid. Nakamod daw. Hinahamon mo daw ako. Pero, Patagilid no. hindi, hindi ko alam na joke lang pala yun. Na parang, hindi, joke lang. Parang, okay. alam mo yun? Okay. Biro Parang lang. inano lang ako, pinrank lang ako. Hinahamon mo daw ako Hindi. Parang gano'n. Okay. So yun, doon nagsimula yung mga banding namin. Sumasali kami ng rap contest, freestyle contest. Tapos one time, eto na. Nagpa-rap contest may rap contest sa Mandaluyong. Sa Namayan ginanap. Tapos doon kami nag-champion. Court yun, di ba? Sa court, sa Namayan Court. Ngayon, ang kakampi ko noon, ang tawag sa grupo namin, M14. Bakit M14? M14. Ewan ko nga eh. Maliit na Armalite yun, di ba? M14. Mini 14, kumbaga. Tapos, Hindi, kasi maliliit pa kayo nun eh. hindi, yun nga, M14. Pero Literal ilan kayo? meaning nun. Ha? 14 kayo sa grupo. Hindi, 4 kami. Si Ira, si Stick to Uno. Maganda. Pero yun, nakatawa na mo. Stick to uno. Si Makmak yun. Si Mac yun. Oo pare. nga. Si Kagawad Bulls. Tubog Caloocan. Oo. Si Kagawad Ay, hindi. Bulls. Iba-ibang Makmak. Siya si Stick to Uno. Stick to uno. Stick to uno. Kasi, Stick nung mga to panahon one. na yon, stick to one siya. Makmak, yari ka na Hanggang sa akin. Stick to uno Oo. Ngayon, tapos, si Junel. Ayan, kagrupo ko yan, si Junel. Ewan ko, wala yata siyang rap name, Junel lang. Junel. Hanggang ngayon, Junel. pa rin yun. Pwede Sumikat ka na. pumasak pa rin yun. Kaibigan, yung kapatid niya, magaling din na rapper. Ito yung kapatid ni Yung Janelle. kapatid ni Junel, magaling din. Si Janelle. Tapos, Si John. tapos, si Flip G. Si Flip G. Flip Sino G? si Flip G? Si Flip G. Naririnig ko na yun dati. Oo, si Flip G. Kala ko ginaya ka nun eh. Ha, hindi. Kaya ko to ginagaya si Flip G. Si ano siya, si kumpare ko sa Namayan, si Flick Okay. G. Oo. Tapos ako naman si Flick G.
Yan. Siya si Flip G, ako si Flick G. So, yun. M14. Yun yung M14. 5 pala kami, 4 lang sabi ko kanina. Hindi, si Junel kasi... Si Junel kasi walang rap name eh. Oo, tama. Si Junel kasi late na siya, late na siya, Late bloomer. Hindi siya original member. Original pa rin naman, pero late lang ng ilang buwan. Oo. Kasi, bakit nga ba? Basta yun na yun. Nag-iisip pa kasi siya ng rap name. Nag-iisip pa siya ng rap Nag-iisip name. muna ako. Tayo tol, contest na to eh. Okay, sige, sama lang ako. Junel, pwede na yan, Junel! Ngayon, sumali na kami, nag-champion kami. Ang quota doon, 500 pare. Tapos ang premyo, 200. 200. Totoo ba? Oo, ganun yun. totoo. Kasi pambayad yun sa mobile. Pero totoo talaga. Wala kasing sponsor. For the love, for ang the love mga lang. contest dati, for the love lang talaga. Basta may trophy lang. Mga pag-perform lang ngayon. Mapakita niyo yung skills niyo. Yun talaga yun. Doon ko unang nakita si Numerous. Sumali siya. Sumali siya ng freestyle. Siya nag-champion. Pero Sa di siya nakasaling freestyle. rap contest. Hindi siya sumaling rap contest. Sa freestyle. Hinarang yata. Naharang na yun. Kasi nung time na yun. Nung time na yun hinarang na si... Pag na siya si Numeros, nagbabawian ng quota, walang kikitain yung organizer. Mag-guess ka na lang, tapos sali kang freestyle, mga ganun. Oo, freestyle. Ngayon, nag-champion kami sa rap contest. 500 yung quota, tapos 200 yung premyo, may libreng CD. Yung may beat. Hindi ko alam kung ano CD yun eh. Basta, Mahal. maganda rin naman. Tapos, sa freestyle, sumali rin ako. Tinalo ako ni Bugito. Sabi na sumakmak eh. Si Makmak. Si Bugito, tinalo ako ni Bugito nun. Tapos, si Numerous kasali rin nun. Tapos, doon ko unang nakita sila Shubaldi. Si Shubaldi, si Slim, si Expo, si Kakin. Lyrico. Si Lyrico nandun din. Si Yumi wala doon kasi ewan ko kung parang may pamilyado yata siya nung time na yun. Ba't kayo tumatawa? Edit out yan. Hindi, si Miko kasi parang gano'n eh. Parang, Hindi, wala pa yun. Mga panahon na yun. nauubo lang pala. Tapos, yun na. Paano nga ba? Ano ba sunod na tangana? Kasi yung tagal na nun, 2006. Kinuha kaya tang Kinuha akong Republican family. Republican family pa. Kasi ang Republican Syndicate, Sila eh. sila yung ulo. Expo, Lyrico, Kakin, Shubaldi. Tapos maraming hawak na grupo. Parang crazy family. Tapos, May mga ang naglapit sa akin particular para maging Republican family yan, si Basil, si Dindin, tapos si Slim. Si Slim. Nung panahon na yun, magkaaway si Slim. may mga branches pala kayo. Nung panahon na yun, magkaaway si Slim tsaka si Shubaldi. Tapos, Lagi naman nag-aaway sila ginawa dati. akong kagrupo ni Slim. First streak. Fierce Streak. Yan. Okay. Fierce Streak. Ang kagrupo ko, si Slim, si Memey, tapos ako. Tatlo kami. Tapos, nung nakagawa na kami ng siguro pangalawang kanta na namin sa Fierce Streak. Dun sa Fierce Streak, dun nabuo yung kantang, Ikaw lang ang mahal. Ay. Hindi, may isa pa. Yung pinangko-contest nyo. Ano pa nga ba yun? Simula nang mawala ka ay hindi ko... Basta yun. Sa aking isipan, di ako nangangamba. Isa kayo nag-record nun, kala Kakin. Saan nga ba? Kila Kakin kami nag-record doon. Kila Kakin. May studio rin si Kakin doon. Doon kami nag-record kasi dati. Yung Rappinings, di ba? Doon din. Yung all-star dati ng Republican. Ako si Gali Boy, ba't ka nagtataka? Sabi ko Gali Boy. Shoutout sa'yo, Gali Boy. Doon kami nag-record. Tapos, di nagkabati na sila. Nagkabati na. Ng mga panahon na yon. Naiwan na lang ako mag-isa sa Republican family. So, ang ginawa ko, gumawa ako ng... Hindi ka na family nun. Kasi mag-isa ka na lang eh. Wala na solo artist ng Republican family. Nung time na yun, sabi sa akin ni David, kasi minsan doon ako kalit David natutulog pag magre-record. Kasi si Dindin, puro kami inuman. Sabi, may bago kaming member. Parang hindi parang Glock 9. So nakwento niya na ako sa'yo. Baka iba naman dumating sa'yo. Ibang kwento, hinahamon ka. Sabi lang parang Looney daw yung boses. Sabi ko, si David parang Looney. Hindi, ibang version. Ibang version. Iba yung tonohan. Nagtutugmaan.
Tugmaan ng tawag sa multi nung time na yun. Pero nung unang panahon, ang tawag sa multi, compound rhyme. Compound rhyme. Ayan. Tapos naging multiple rhyme, multiple rhyming, multi, tugmaan, etc. Depende sa inyo, basta yun na yun. So, inabsorb ka na ng Republican Syndicate. Wala pa. Ayun, Republican Family. Ikaw na lang mag-isa. Ako lang mag-isa. Tapos, at sa mga album nila, syempre, kasama yung family dun eh. Yung Volume 1, Volume 2, naririto ng Republican, Volume 3, hanggang Volume 4. Kasama ako sa mga album na yun. Actually, mixtape yun eh. Na mixtape na CD. Locally produced. Na hindi siya... Ang kulit ng mga album dati. Hindi siya mainstream. Hindi mga siya mainstream. Mga volume 1, volume. Hindi siya mainstream, parang kami na magbe-burn Tapos, cover. dumating yung panahon na yung isang member ng Republican is naging busy sa family. So, hindi na siya active, kumbaga, si Expo. Si Expo. Nagpaka-busy siya, nagpayaman siya pare sa negosyo. Ang dami pera ngayon ni Expo. Dami. Expo, baka naman. Si Expo, naninilaw ngayon. Hindi na, Oo, puro ginto eh. Kala ko, naninilaw eh. Puro ginto ngayon. Kakakita ko lang sa kanya. Bale, tama rin yung landas na tinahak niya. Pero bumalik siya. Oo nga, nakita ko nga siya. Gumawa kami ng isang kompletong album, yung Reimagined album. Grabe, salamat sa mga nag-stream. Napakarami ng stream ng Reimagined album. Tapos, yun na, doon na ako naipasok sa Republican Syndicate. Tapos, noong mga panahon na yun, doon namin ginawa yung Bintana, Mine, Paglisan, Kahit Di Na Tayo. Doon din ni-record yung Luha. Tapos, marami pang iba. Kanino Ba Dapat? Kaya Mo Ba To? Kaya Mo Ba? Kaya Mo. Kaya Mo Ba pala? Kaya Mo Ba? Kasi kay Looney yung Kaya Mo Ba To. Kaya Mo Ba? Tapos, Kaya Mo Ba 2? Kaya Mo Ba To? Featuring. Totoo, Kaya Mo Ba 2? Meron nun. Featuring Republican na yun. Featuring Republican. Tapos, yun na yung mga panahon na naging Republican ako, at pagkatapos nun, ako nagtuloy-tuloy. Tapos yung ibang member, nag-focus din sa, merong nag-focus sa family, may nag-focus sa business. Tapos, mahirap kasi talaga. Mahirap kasi talaga mag-rap nung araw kasi wala talagang kapera-pera. Parang abono ka pa eh. No? Abono ka, tapos papagalitan ka yung pa kanina, di ba? Parang papagalitan ka pa ng magulang mo. Nagkota kayo ng 500, tapos tinamaan tapos nyo 200. No? Tatamaan pa yung school mo, yung schooling mo, kasi absent ka eh. Yung mga baon mo, hindi mo pang bibili ng pagkain, pang kokota mo. So, mahirap talaga dati. So, ako naman, yung mga magulang ko kasi masipag. So, nabiyayaan ako ng masipag na magulang. So, nasustentohan ko yung yung pagrarap ko kahit papano. Na hindi ako yung naglalabas ng pera. So, maraming salamat po, Tay, Nay, yan. Yun, Ay, tita. Tapos, rest in peace, Tay. Kaya, naintindihan ko na si tita kung ba't nagalit siya nung pag-uwi mo galing Cebu, 200 lang. Saan magagalit talaga yun, tol? Eto na, nagkaka-connect na to eh. Tapos, ayun na, ako lang siguro, actually, meron iba sa amin may kakayahang magpatuloy. Pero siguro, mas pinili nila yung kung saan sila kikita. Sa negosyo, sa trabaho. Tapos, nung nagkaroon na kami ng kanya-kanyang mga pinagkakitaan, tsaka na namin itinuloy talaga ng todo. Yung pagrarap. So, yun yung naging, may partial history doon ng Republican, pero yun yung pinaka-history ko kung paano ako nasali ng Republican. Yun. Okay. So, ikaw, naging Republican ka na. Dahil sa chismis. dahil sa dahil sa mga maling kwento. No? Ikaw, naging crazy family ka na rin dahil kay pinagkaperangan na ni Basilio. Hindi, yun yung kwento. Hindi lang nasa isip ko. Hindi, ganun naman talaga kasi nung time na yun, business ni Basilio yung magsali sa siya talent coordinator si Kuya Dave. Lahat ng pinapasok niya nananalo. Talent scout, talent coordinator. Talent manager din. Talent manager. May time ba na kayong dalawa nagkatagpo na kayo sa rap contest noon? Hindi, nakita ko siya sa studio na ni David. So, paano kayo nagkakilala kasi pag ang Republican kasi tsaka crazy, halimbawa. Hindi, nagtatagpo tayo pero parehas tayo ng may hawak. Kahit
halimbawa, champion ako. Anong hawak nyo nun? Hawak kami ni Kuya Dave. Parehas kami okay. kasali. Doon kami nagtatagpo. Ang paparap contest si Kuya Dave, tapos kami manalo, kami lang pera. Hindi, may rap contest. Halimbawa, si Mayor Bayani Fernando, may parap contest siya dati sa Marikina, anti-drugs. Tapos tungkol sa sapatos. Ngayon, si Kuya Dave, may mga kalaban din siyang talent coordinator. Halimbawa, si Mami Chit, may hawak siyang 3. Si Kuya Dave, may hawak siyang 3. Ngayon, yung barangay captain doon, may hawak na 3. Ganon yun. Ngayon, ang goal ng grupo namin, kunin yung 1, 2, 3. At yun naman kailangan kayo yung mga no? Yun naman yung nangyayari lagi. Yun naman yung nangyayari lagi. Uli. Ngayon, bilang kapalit ng pagtimbre sa amin ni Kuya Dave, kasi mahirap sumali dati sa contest, pipila ka pa, mag-audition ka pa. Tsaka walang Facebook na magpo-post na rap contest sa ganito. Kasi yung mga rap contest dati, poster yung mga rap contest dati, umaasa sila sa mga talent coordinator para dumugin yung contest nila. Kasi nga naman, paano mo ipapakalat kunyari, may rap contest ako, lalapitan ko si Mex. Magpasali ka ng Crazy. Si Benson. Magpasali ka ng ng Malabon Tags. Ganon ang rap contest dati. Grabe, literal na post dati, yung talagang dinidikit sa pader, yung didikitan mo. So para tauhin yung rap contest dati, umaasa yung mga organizer sa talent coordinator, talent scout. So doon kami nagkakatagpo ni Mix. Pero yung magkakatagpo kami sa rap contest na magbabanggaan, hindi kami nagkaganon. Kasi unang-una, pag wala kaming pinag-usapan tungkol sa rap contest, taguan ng idea yan eh. Meron silang sa Crazy, meron silang contest na pupuntahan, hindi nila papaalam sa amin. Ganon din kami. Republican, may contest kami, hindi namin papaalam sa kanila kasi alam namin maghaharangan kami. Kupal pala kayo. Kupal. Kasi yun, parang mas may kanya-kanyang teritoryo yun eh. Masarap yung pagaramdam mo na sino makakasali? Okay, wala. Sure na tayo dito. Parang gano'n. So, may kanya-kanyang teritoryo sila Mix. Ang teritoryo nila, Cubao, Marikina, Quezon City, Caloocan. Territorial pala, Antipolo. So, parang tapos kami, ang teritoryo naman ng Republican sa rap contest dati, Pasig, Muntinlupa, Mandaluyong, Makati, yan, Laguna, yan. Pasay. Sa inyo Pasay, alam ko. Para territorial na pala. Pasay. Kumbaga, automatic kapag may rap contest dito sa Mandaluyong, matik yan, nandiyan ang Republican, no? So ngayon, ikikwento ko lang ito last kung paano nakilala ang Republican. May rap contest sa Pasig na kinontak lang ako ni Lablin, yung sinali namin sa contest sa Sino? Si Lablin. Ano mo yon? Ex-con. Totoo lang tayo dito. Sabi niya, magigis lang daw kami. Kantahin namin Panaginip. So, hindi niya alam na yung rap contest, kailangan original composition. So, pinagbigyan ko siya. Beat ng Panaginip, pero iba yung lyrics namin. Kasama ko si Lyrical. 3 kami. Tapos yung kinanta namin, hindi ko alam na kasali pala kami. Hindi pala kami guest. Iba yung pagkakaintindi niya sa rap contest. Kanya yung guesting contest. Isa kasi bata ba siya? Parang 14, 15 lang siya time na yun. Tapos muling ibalik. Tuloy. Nakita ko. Isa sa contestant, yung beat yung Eminem. Lose Yourself. Lose Yourself. Sa laban ng ito. Ay, malakas yun. Yun na. Ibabagsak Tapos, yung third verse, bumaba si Lyrico, tsaka ewan ko si Karen Bear, si Expo. Si Expo yun, bumaba, natira si Showbaldi sa stage, biglang bumanat. Di mo malam ako pa na malalabas. Ginano ko si Joseph, sabi sa'yo, dapat di tayo Panaginip eh. Ay, nagtatangkis eh. Ang specialty mo nga nun, tira nyo walang yun yung panlaban nyo sa tangkis eh. Tira nyo walang dating alam nyo lang mag-ibang. Dahil nga, in-invite lang kami doon ni Lablin, di na namin nangat manalo, alam na namin eh. So nandun yung Republican. Nakilala na namin. Tapos freestyle, may freestyle pa nun eh. May freestyle. Hindi ko alam kung sumali ako nun. Pero malamang sumali ako nun kasi bida-bida ako sa freestyle. Din, nung time na yon. Ito rin sa classroom nila. Tapos yun nga, si Lablin pala, taga Mandaluyong, magkalapit lang sila ng bahay ng Republican. Yun, kaya doon mo nakilala. Tapos tumawag sa akin si Lablin na nagre-record ako dun sa Republican. Sino yan? Sama ako dyan.
Pagsama ko, yun na yun. Tropa na. Din, nilibot ako kung saan-saan. Doon lahat ng inuman, ininuman namin. Ganon din si Dindin eh. Nung dumating nga si Ken Magat sa Republican, lahat ng inuman nilibot. Ganon yun. Nilibot ka niya. Nilibot ka niya sa mga ino. Ito Ken Magat to, malulupit ng freestyle to. Pero nung time na yun, ano lang kayo, parang magkakilala lang kayo ng... Hindi, I mean... Hindi, personal... Doon ako natutulog kala David. Inuman. Kayong dalawang personal. Tambayan. Tatambay ang Crazy sa Republican. Tatambay naman ang Republican sa Cubao. Pero... Tsaka sa Marikina. Okay naman. Mutual, mutual. Close naman kayo doon. Hanggang nakilala ko nga sila, si Smugglers kasi. Nako, ibang kwento na yan. Basta yun. Yan na. Ngayon, eto na yung Republican Crazy Family. Sa next siguro, pagkwentuhan natin yung 187. Kung paano naging Big 3. Big 3. Big 3 yan. Republican, Crazy Family, tsaka 187. Yeah. Yan ang Siguro sa susunod. Sa underground. Pwede tayong magsama ng miyembro ng 187 sa susunod. Para at kung least... makidnap tayo ng isa. Hindi, pare ganito. Puntahan natin. Maganda yung studio ni Benson ngayon. Pwede natin. Pwede natin puntahan. Dayuin natin. Para walang... At least malinawan yung... Walang kawala. Kung paano naging Big 3 ang 187. Kasi siyang, bukod kay Smug, siyang nagko-connect. So, dahil puro aberya podcast tayo ngayon at malolobat na yung isa nating camera. At medyo matagal na rin isa't kalating oras. No? Sarap pala mag-podcast talaga. No? Upload nyo to kasi i-reels ko yung iba para kumita naman ako sa inyo. Sino ka? Si Kuya Dave? Uy, Pwede mo. Dave. Natural lang na pagkakitaan niya nung time niya kasi nga business niya eh. Oo business nga. niya yun, talent coordinator. Para kasi pag sinasabing pagkamerahan, may diin eh. Ngayon, okay naman na. Malinaw na lahat. Hindi mo talent gawain manager, talent coordinator. Talent. Siya naman nagsusulat ng mga pangsali namin sa TV na. So, abangan nyo yung next namin kung paano nag-connect yung Big 3. Yan sa 187. Alam niya na. Siyempre, shoutout sa Regasco. Oy, Regasco, maraming salamat po kong Arnel at LPGMA, maraming salamat din po. Shoutout din. Ako may shoutout ako. Sige, shoutout ka. Box and Dose. Oy, Box and Dose, pare. Box and Dose. Maraming salamat. Baka may 7XL ka dyan. 7XL ka ba? Ang dami ko sanang pasasalamatan, baka maubos na yung Next time na lang. Dahil wala kaming outro, ganito na lang. Bigla na lang. Mawawala. Bye.